sabihin mo sa kanila, magpayaman sila ng mga mabubuting gawa. Kasi pagdating ng panahon, makapanangan ito sa kanila sa buhay na walang hanggan, sa tunay na buhay. Tapos sabihin mo, walang contribution ang mabubuting gawa sa buhay na walang hanggan. Pastor mo lang ang nagsabi niyan, hindi ang banal na kasulatan. Huwag kang maniwala dyan. Makita mo sana ito. Makita mo sana itong explanation ko kasi mali-mali yan. Walang aral sa Bible na walang contribution sa kaligtasan ang mabubuting gawa. Mali yan. Mali, mali, mali. Dahil sa katotohanang ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor. Car bag sauce in hand. No, papatuloy natin. Ito talaga pag sa FD talaga kapatid ang magkokomentaryo sa ano mo, lalatiguhin ka talaga namin. Nagsasabi na kailangan ng good works para maligtas, they don't fully understand the finished work of Jesus Christ on the ikaw cross. ang hindi nakakaintindihan. Ito naman mga kapatid hindi daw natin naiintindihan ang finished work of Jesus. Tayo ba ang hindi nakakaintindi o siya? Tayo ba mga kapatid ang hindi nakakaintindi o siya? Ipapaliwanag ko sa inyo mamaya na siya ang hindi nakakaintindi, hindi tayo. And they don't know Him at all. Lagi niyan sinisingit niya mga yan. Hindi na pala kailangan mabuting gawa. Pwede na akong pumatay. Pwede na akong Hindi nyo kami masisisi kasi yun talaga ang tamang lohika. Kung sasabihin mo, hindi na kinakailangan ng mabubuting gawa, ano ang kabaliktaran nun? Pwede ka nang gumawa ng masama. Kasi hindi na pala kinakailangan ng mabubuting gawa. Isip-isip din. May risi sa inyo kung yan ang magiging dating ng mga taong pinapangaralan nyo. Kasi dalawa lang yan kabutihan, kasamaan. Kung hindi ka na kinakailangan gumawa ng kabutihan, ano ang gagawin? Kasamaan. Logic ba logic? Logic at mali yon. Nasasabihin mo sa amin na hindi namin naunawaan ang finished work of Jesus. Ibig sabihin kasi, tinapos na ni Panginoong Jesucristo yung kanyang trabaho sa pagbibigay ng kaligtasan, sa kamatayan sa krus, yung pag-aalay ng kanyang sarili. Hebrews 10:10-14. Hindi mo naunawaan yan, yung minsanang paghahandog. Basahin natin to. Hindi mo naunawaan yan, kapatid. Hindi puro sa Diyos ang kaligtasan. Mayroon tayong part. At yung part natin, mabubuting gawa yun. Papaunawa ko sa iyo hindi rin natin naunawaan ang finished work ni Jesus. Paano hindi naunawaan? Ikaw ang hindi nakakaunawa. Kasi ang pagbabasa mo ng Biblia, kulang-kulang. Kung ano lang yung sinabi ng pastor mo, yun ang pinaniniwalaan mo. Basahin natin to mga kapatid. Ito ang ginagamit nilang talata palagi Hebrews 10:10-14. Paunawa ko sa inyo to. Huwag din tayong magreklamo tulad ng ilan sa kanila. Kaya't nilipol naman sila ng anghel na namumuksa. Nangyari iyon sa kanila bilang babala sa iba at isinulat upang tayo na may namang nabubuhay ngayong mga huling araw ay maturuan. Kaya't mag-ingat ang sinumang nag-aakalang siya'y nakatayo at baka siya mabuwal. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin. Taga Korinto pala to, sorry. Kaya pala hindi ko makita yung binabasa ko. Hebreo 10:10-14. 10:10-14 mga kapatid. At dahil sinusunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal ni Jesucristo sa pamamagitan ng minsanang paghahandog ng kanyang sarili at iyon ay sapat na. Okay? So tayo ay, ano daw tayo? Pinaging banal sa pamamagitan ng minsanang paghahandog. So isang beses lang
No, isang beses na paghahandog ni Panginoong Jesucristo sa kanyang sarili, at yun ay sapat na. Sa 14, sa makatuwid sa pamamagitan lamang ng isang paghahandog ay kanyang ginawang ganap magpakailanman ang mga nililinis ng Diyos. O ginawang ganap na. So ito yung point niya na hindi raw natin naunawa ng finished work of God. So sa kanya, dahil pinaging sakdal na tayo, ginawa na tayong banal ng Diyos, tinubusan na tayo ng kanyang sariling dugo, hindi na natin gawin ang mabubuting gawa. Mali. No? Dahil yung sinasabi doon na sapat na minsan ang ginawa ng Kristo, yung pagpapako niya sa krus. Kung sa baga, hindi na niya kinakailangan pa magpapako muli para mabigyan naman ng kaligtasan ang hindi nabigyan ng kaligtasan nung una, tulad natin. Kasi wala pa naman tayo nung una nung namatay siya para sa kaligtasan. Paano niya tayo ililigtas? Wala pa naman tayo nung panahon na hindi pa tayo umiiral. Napaka-illogical naman. No? Na para bang tutubusin mo na ang isang utang sa bangko, wala pang utang. Hindi pwede yung ganun. Wala pa tayo doon. Paano yung mga after death, after resurrection of Christ, paano yung mga taong kailangang tubusin? Kailangan ba magpapakong muli si Panginoong Jesucristo? Yun ang point doon. Yun ang minsanang paghandog, isa lang. Pero tayo, kailangan din tayong maghandog. O ano ba yung paghahandog? Hindi ba yun gawa? Ano yung dapat ihandog natin para kalugdan tayo ng Diyos? Sarili natin. Kaya nga ang salvation, hindi para puro sa Diyos lang. May part tayo. May gampanin tayo para sa salvation. Dahil ang salvation is, yun bang tambayayungay sa Bisaya? Ano ba sa Tagalog yung tambayayungay? Magkasama. No? Ang gawa ng Diyos at gawa ng tao para maging perfect salvation siya, kinakailangan magkasama yan. Hindi lahat gawa lang ng Diyos. Tapos ikaw wala kang gagawin. Batugan ka pag ganyan. O basahin ko sa iyo na tayo, kailangan nating ihandog ang ating sarili. Romans 12:1. Hindi lahat sa Diyos. Ano ka ba? O basahin natin mga kapatid. Romans 12:1. Hindi Diyos lang ang naghahandog ng kanyang sarili para sa kaligtasan. Tayo, para maging kalugod-lugod tayo, marapat tayo sa Diyos, ihandog din natin ang ating sarili. O ito, 12:1 ng Romans. Kaya nga mga kapatid, ipinamamani ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Pakalinaw niyan Ang paghahandog sa sarili, hindi sa Diyos lang, tayo din. Kasi nga ang kaligtasan, hindi sa Diyos lahat. May part tayong mga tao para maabot natin ang tunay na kaligtasan. Like St. Paul ba? Sabi ni St. Paul, hindi sa ako ay ganap na, ako ay nagtitiis pa para maabot ko yung ipinangako ni Panginoong Jesucristo sa akin, kaya niya ako tinawag. Basahin natin. No? Filipos 3:14 mga kapatid, basahin natin. Napakaganda ng sinabi ni St. Paul dito No? Kaya nga mali yung pananampalataya na walang gawa, kasi ang mga apostol nga gumagawa tapos kayo wala. Daig nyo pa ang mga apostol, ano kayo siniswerte? O 12. Romans 12. Basahin natin na araw-araw din Romans 12. Filipos 3:12 mga kapatid, basahin natin. Basahin natin Hindi sa ako'y nagtamo na o ako'y nalubos na, kundi nagpapatuloy ako baka sakaling maabot ko yung ikinaabot naman sa akin ni Kristo Jesus. O basahin natin sa mas malinaw na salin. Hindi ko sinasabing nakamtan ko na ang lahat o kaya'y naging ganap na ako. Kita mo si St. Paul, hindi niya sinasabing naging ganap na siya dito sa lupa Sa halip, patuloy akong nagsusumikap para makamtan iyon. Kita mo St. Paul, ano yung ginawa niya? Nagsusumikap. Yung pagsusumikap, hindi ba gawa yan? Dahil ito ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Mga kapatid, hindi ko sinasabing naabot ko na ang ganap na buhay. Tapos kayo, sasabihin nyo, may eternal salvation na kayo. Si St. Paul, hindi niya sinasabi na naabot na niya ang ganap na buhay, ibig sabihin ang eternal salvation. Ngunit ito ang ginagawa ko ngayon. Kita mo, ginagawa niya. So gumagawa si St. Paul. Kinakalimutan ko na ang nakaraan at pinagsisikapan kong makamtan ang mga nasa hinaharap. Tulad ng isang manlalaro. Nagpapatuloy ako hanggang makamtan ko ang gantimpala na walang iba kundi
sa pagtawag sa akin ng Diyos na makapamuhay sa langit sa pamamagitan ni Kristo Jesus. May pagpapagal, kapatid. May pagpapagal ang kaligtasan. Huwag mong sabihin na hindi namin naunawaan ang finished work of Jesus. Of course, naunawaan namin yun. Kaya nga sabi namin we are saved. Pero hindi pa yun ganap na kaligtasan katulad ni St. Paul ba? Sabi niya, hindi pagganap ang kanyang kaligtasan. Na-save na tayo. Mga Kristiyano na nanampalataya kay Kristo, but that's not mean eternal salvation. Kasi kinakailangan natin gumawa. St. Paul nga hanggang kamatayan para maabot niya yung pangako ni Panginoong Jesucristo kung bakit siya tinawag. Ano yung pangako na yun? Magkaroon ng buhay na walang hanggan. No? Ang Diyos naghandog sa kanyang sarili para sa kaligtasan, pero ikaw, ako, tayong lahat, ihandog din natin ang sarili natin para sa ating kaligtasan. Hindi lahat sa Diyos. Napakabatugan mo naman pag iasa mo lahat sa Diyos. Tayo nga, nagagalit tayo kung ang isa sa mga kasamahan natin sa bahay, walang ibang ginagawa, umaasa lang sa atin, nagagalit tayo Tapos ngayon, pagdating sa kaligtasan, gusto mo Diyos lahat, wala ka nang gagawin, batugan ka pa ganyan. Di ba mga kapatid? Pagpatuloy natin ang kanyang mga pinagsasabi. Right. Ano yun? Ang pinag-uusapan po dito ay salvation. Hindi naman. Kaya nga, salvation nga. Ang salvation hindi sa Diyos lahat. Ikaw din. Kinakailangan mong gumawa para sa iyong kaligtasan. Sabi nga na St. Paul, work out. Work out your salvation. Paano mo i-work out ang iyong salvation kung wala kang gawa? Halimbawa, magpapalaki ka ng katawan. Pupunta ka sa gym. So mag-workout ka. Lalaki ba yung katawan mo kung hindi ka magpupursige doon, magbubuhat ng malakas, ng malalaking mga dumbbell? Hindi. Lalaki ba katawan mo? Hindi. Walang sense yung pinagsasabi mo na work out your salvation pero hindi ka naman gagawa. Patuloy natin. Po sinabi na huwag na kayo gumawa ng mabuti. Hindi naman pala kailangan yan Ang pinag-uusapan ay kung may contribution yung good works natin sa salvation natin. Yes! Bakit wala bang contribution ang good works? Pakinggan natin siya. Wala. Wala. Never. Wala daw contribution ang good works sa salvation. Are you sure walang contribution ang good works sa salvation? Basahin ko sa iyo kung wala bang contribution ang good works sa salvation. Kaganina binasa na natin ang Matthew 19:17-22. Di ba napakalaki ng contribution ng pagsunod sa utos ni Kristo? Kasi pag hindi ka sumunod, wala kang kaligtasan, hindi ka makakapasok sa langit. Binasa na natin kaganina yan. Kinakailangan mong ipamahagi ang iyong yaman, sabi niya dun sa mayaman, sa mga mahihirap. Good works yun tapos ayaw nung mayaman. Kasi nga nangihinayang siya sa pera niya. Anong sabi ni Panginoong Jesucristo? Kawawa yan, hindi makakapasok sa langit. Good works yun. Tapos sabihin mo walang contribution? St. Paul, sa iyo bang aral? Yun bang good works walang contribution? Sabi ng batang ito, sabi ni St. Paul, ay hindi, mali yan. Sige, basahin natin yung sulat ko. Basahin natin yung sulat ni St. Paul. Wala bang contribution ang mabubuting gawa sa kaligtasan, mga kapatid? Basahin natin. Unang Timoteo 6:18-19. Isulat nyo yan. Unang Timoteo 6:18-19. Tignan natin kung wala bang contribution ang kaligtasan o sa kaligtasan ang mga mabubuting gawa. Basahin natin mga kapatid. Na sila'y magsigawa ng mabuti. Ano daw? Magsigawa ng mabuti. Hindi sinabi ni St. Paul na sila'y wag magsigawa ng mabuti. Ang sinabi ni St. Paul na sila'y magsigawa ng mabuti. Para saan yan, St. Paul? Yung pangangaral mo na magsigawa ng mabuti. Na sila'y magsiyaman sa mabubuting gawa. Ano daw? Hindi lang sila magsisigawa ng mabuti, dapat silang magpayaman sa mabubuting gawa. Na sila'y maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi, na mangagtipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating upang sila'y makapanangan sa buhay sa tunay na buhay. Tapos sasabihin mo, walang value ang paggawa ng mabuti sa kaligtasan. Ang sabi nga ni St. Paul ang mabubuting gawa ay makapanangan sa iyo sa buhay na walang hanggan. Ano ka ba? Hindi ka nagbabasa ng Bible? Nakikinig ka lang sa mga pastor mong mali-mali? Hindi yan ang aral ng Biblia, kapatid. Huwag mong sabihin na walang contribution ang mabubuting gawa sa kaligtasan. Magbasa ka ng tamang Biblia. Huwag kang makinig sa pastor mo.
Basahin mo lang maigi ang Bible. Ang sinabi ni St. Paul, sabihin mo sa kanila, magpayaman sila ng mga mabubuting gawa. Kasi pagdating ng panahon, makapanangan ito sa kanila sa buhay na walang hanggan, sa tunay na buhay. Tapos sabihin mo, walang contribution ang mabubuting gawa sa buhay na walang hanggan. Pastor mo lang ang nagsabi niyan, hindi ang banal na kasulatan. Huwag kang maniwala dyan. Makita mo sana ito. Makita mo sana itong explanation ko kasi mali-mali yan. Walang aral sa Bible na walang contribution sa kaligtasan ang mabubuting gawa. Mali yan. Mali, mali, mali. O, pagpatuloy natin. Never tayo makakakontribute sa salvation natin. Kasi kung good works lang po pala ang makakapag-justify sa atin, papasok yung tanong dyan na, how many works do I need to be justified? Kung good works daw yung magiging batayan natin, how many works do I need to be justified? So yun daw ang magiging tanong niya. Papatuloy pa natin. Sige, sagutin nyo yan. Sagutin natin yan. Hindi nyo kayang sagutin yan. Di daw natin kayang sagutin. How many works do I need to be justified? Di pasagutin natin ang mga apostol. Okay, St. Paul, how many works do I need to be justified? How many to be justified? O, pasagutin natin ang apostol na Pablo. Okay, apostol na Pablo, gaano ba talaga karami ang gawin namin para maging justified kami sa mabuting gawa? O, basahin natin. Ikalawang Tesalonica 3:11, 14 and 13:14, no? 2 Thessalonians 11 2 Thessalonians 3 verses 11, 12, 13 and 14. O basahin natin mga kapatid. Ang question niya, how many works do I need to be justified? Hindi daw natin yung kayang sagutin. O sige, si San Pablo pasagutin natin. Gaano karami ang dapat gawin na kabutihan para tayo'y mag-aariing ganap ng Diyos. Para tayo'y ariing ganap. O basahin natin. 2 Thessalonians 3:11, 13-14. Sapagkat aming nababalitaan ang ilan sa inyo nagsisilakad na walang kaayusan, na hindi man lamang nagsisigawa. So yun palang mga tao na hindi nagsisigawa ay wala sa kaayusan yun, no? Kundi mga mapakialam sa mga bagay ng iba. So wala kayo sa kaayusan kapatid kapag wala kayong ginagawa, no? O sa 13, ngunit kayo mga kapatid, huwag kayong mga pagod sa paggawa ng mabuti. Ano daw? Huwag mga pagod. So ang question niya, gaano karami? No, how many good works? Sabi niya, gaano daw karami ang good works na gawin para ma-justified? Ang sabi ni St. Paul, huwag kayong mga pagod sa paggawa ng mabuti. Anong ibig sabihin yan? Unending story hanggat buhay ka, kapatid. Hanggat buhay ka, gumawa ka ng kabutihan. Sa 14. At kung ang sino may hindi tumalima sa aming salita sa pamamagitan ng sulat na ito, inyong tandaan ang taong yaon upang wag kayong makisama sa kanya nang siya'y mahiya. Nasagot ba mga kapatid ang kanyang question? How many works do I need to be justified? Until the end of time. Until the end of time, kapatid. Ganyan karami. Sino bang pastor mo? Ba't kasi naniniwala ka sa mga taong hindi ipinadala ng Diyos eh? No? Sa Bible, kapatid, ang ipinadala ng Diyos, pari, mga pari. Huwag kang maniwala sa pastor na hindi pari. Peke yan, peke. Sabi ng Panginoong Jesucristo, Mateo 24:3-4, 24, 11. Magsisiparito ang mga bulaang mga ngaral, magdala-dala sa aking pangalan, at marami silang maliligaw. Sabi ng Panginoong Jesucristo niyan eh, mag-ingat kayo, kasi kahit ang aking pinili ay kaya nilang ligawin. Ikaw, hindi ka nga pinili, kaya ligaw na ligaw ka eh. Tama ba yan? Tanungin mo pa naman ang mga Kristiyano, how many works do I need to be justified? Sinabi na nga ni St. Paul eh, huwag kayong magsawa sa kagagawa. Ibig sabihin, till the end of time, hanggat may buhay ka, gumawa ka ng mabuti. Yan ang sinabi ni Yahweh kay
kay Father Abraham. O, papakita ko sa inyo mga kapatid hanggang kailan si Abraham gumawa ng kabutihan. Kaya sa tinawag ng Diyos na kaibigan ng Diyos, Teofilo. O, pakita ko sa inyo mga kapatid. No? Kasi si Father Abraham, malaki ang kanyang pananampalataya sa Diyos, no? Basahin muna natin ang 15:6 ng Genesis. Sabi sa 15:6 ng Genesis, at sumampalataya siya sa Panginoon, ibig sabihin si Amang Abraham, at ito'y ibinilang katuwiran sa kanya. Question, pagsasampalataya lang ba ang kanyang ginawa, kaya siya ibinilang na matuwid? Hindi. Kasi kung babasahin natin sa 17:1, Genesis 17:1 mga kapatid, no? Pakinggan nyo maigi. At nang si Abraham ay may 99 na taon, ay nagpakita ang Panginoon kay Abraham at sa kanya'y nagsabi, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumakad ka sa harapan ko at magpakasakdal ka. Magpakasakdal ka, ibig sabihin, be perfect. Be perfect. O, basahin natin sa ibang sali ng Biblia. No? Palagi kang maging tapat sa akin at mamuhay ka ng matuwid palagi. Hindi minsan lang, palagi. O sa isa pang sali ng Biblia, magandang balita Biblia. Sumunod ka sa akin at ingatan mong walang dungis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay. No definite time ang paggawa ng kabutihan, ang pagsunod sa Diyos. No definite time till the end of your life, kapatid. Kaya nga, ano ang sabi ni St. James kay Father Abraham sa kanyang sulat? Kaya siya naging sakdal O, basahin natin Santiago 2:21-23. Bakit naging sakdal si Abraham? Hindi sa pananampalataya lang, kundi sa pagsunod niya sa Diyos habang siya ay nabubuhay. Genesis 17:1 o Santiago 2:21-23. Paano naging sakdal si Father Abraham sa paningin ng Diyos? Paano siya naging Teofilo, naging God's friend? O, basahin natin. Hindi ba't ang ating amang si Abraham ay itinuring ng Diyos na matuwid dahil sa kanyang mga gawa? Nang ihandog niya sa dambana ang kanyang anak na si Isaac. Dito ay makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa. At naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa, kapatid. O sa 23, natupad ang sinasabi sa kasulatan. Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito, siya ay itinuring ng Diyos bilang matuwid at tinawag siyang kaibigan ng Diyos. Diyan ninyo makikita na itinuturing na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at hindi sa pananampalataya only. Kaya naging sakdal lang si Amang Abraham. Naging God's friend siya, naging Teofilo. Dahil nanampalataya siya at naging sakdal ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Ano yung mga gawa na ginawa niya? No definite time. Kasi ang sabi ng Diyos sa kanya, Genesis 17:1, maging tapat ka sa akin, sumunod ka sa akin hanggang ikaw ay nabubuhay. No definite time. Kaya yung tanong mo, how many works do I need to be justified? Nagpapatunay lang yan, wala kang alam sa Bible. Nakikinig ka lang sa pastor mo, tapos feeling mo, propita ka na rin. Mali yan, kapatid. Walang ganyan na aral sa Bible. May patanong-tanong ka pa, hindi mo naman alam pala ang Bible. O sige, papatuloy natin yung kanyang mga sinasabi, malapit na. How many works do I need to be justified? Hindi nyo po kayang sagutin yan. Because Jesus is the only one that can justify us. Tandaan Nasagot na namin. nyo po, ang requirement sa langit ay perfection at righteous ka because God is holy at hindi natin maa-acquire yun. Ibig sabihin, wala nang gawa. Ibig mong sabihin, kapatid, wala nang gawa. Kung mabasa natin sa Bible na hinatulan ng Diyos ang mga tao ayon sa kanilang gawa. Nasa Revelation yan, hinatulan ng Diyos ang mga tao ayon sa kanilang mga gawa. Tapos sasabihin mo, true righteousness lang. How can you be righteous if you're not doing the God's will? Yun bang doing God's will, hindi ba mabubuting gawa yun? O, mamaya, babasahin ko sa'yo. Sino yung mapupuntang langit? Mga gumagawa ng mabuti o hindi gumagawa ng mabuti? O, papatuloy muna natin.
sa mabuting gawa lang. Kaya nga sabi sa Galatians 2 verse 21, No. We don't say mabubuting gawa lang. Yun ang yan nga sabi ko mga kapatid Maging careful tayo sa pakikinig. Anong sabi niya? Hindi daw tayo ma-justify sa pamamagitan ng gawa lang. Of course, hindi talaga paggawa lang. No ba? Balikan muna natin Minamali yung aral ng simbahan gawa lang daw. Hindi naman namin aral ang gawa lang. Ano ka ba? righteous ka because God is holy at hindi natin maa-acquire yun sa mabuting gawa lang. Kaya Siyempre, hindi mo talaga ma-acquire ang salvation sa mabubuting gawa lang. Aral ba ng simbahan yan? Aral ba ng Bible na ma-acquire ka sa mga mabubuting gawa lang? Hindi. Kaya nga sabi ko ganina, magkasabay yan. Faith and good works. Huwag mong sabihin, ma-acquire mo ang salvation sa gawa lang. Hindi namin aral ang gawa lang. Wala kaming aral na gawa lang. Bagkus ang sabi ni St. Paul sa Galatians 5:6, pakita ko sa iyo, nagpapatunay lang talaga na kulang ka pa sa pagbabasa ng Bible. Kulang pa yung pag-aaral mo. Nakikinig ka lang kasi sa pastor mo na mali-mali ang turo. 5:6 ng Galatians. Walang turo ang simbahan about gawa lang. Saan mo narinig yung gawa lang? Hindi naman kami mga protestante na mahilig sa alone. O anong sabi sa banal na kasulatan? Galatians 5:6. Sa mga nakipag-isa na kay Kristo Jesus, hindi na mahalaga kung ang isang tao ay tuli o hindi. Ang mahalaga ay ang pananampalatayang gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Yan ang Catholic faith. Huwag mong sabihin na gawa lang. Wala kaming aral na gawa lang. Pananampalatayang gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Yan ang Catholic faith, kapatid. Huwag mo kaming paratangan. Hindi ka talaga ma-justified kung ang pananampalataya mo gawa lang. Kaya nga sabi niya sa sa Ephesians 2:8-9 na iniligtas kayo ng Diyos hindi sa inyong mabubuting gawa. Kasi walang kabuluhan yung gumagawa ka lang. Wala ka namang pananampalataya. Wala kang pag-ibig. Pinaparatangan mo pa yung aral namin. Kaya mga kapatid, sabi ko sa inyo, be a good listener. Be a good listener kasi magaling mag-twist ang mga yan. Aral ba natin ang gawa lang? Walang tayong aral na gawa lang. Ang aral ng simbahan, justification by faith and good works. Ang sabi pa nga ni St. Paul ang nasa kay Kristo na ay yung mga sumasampalatayang gumagawa na may pag-ibig. Tatlo dapat yan Hindi gawa lang. Wala kaming aral na ganyan. No? So, pakinggan pa natin siya. Kaya nga sabi sa Galatians 2 verse 21, kung ang righteousness pala ay ma-acquire lang, ma-achieve lang sa pagsunod sa law, then Christ died for nothing. Sigurado ko, papasok na naman dyan yung, faith alone lang pala kayo, maliligtas na kayo Yan naman talagang turo nyo faith alone lang Kaya nga allergy kayo sa gawa Kasi kukontra kasi kayo, ang aral nyo faith alone tapos gagawa, hindi na faith alone yun. Di ba? Illogical yun. Kaya nga allergy kayo sa good works kasi faith alone kayo. Pero sabi nyo, yung tunay na faith ay may bunga ng gawa. Pero sinabi mo naman kaganina, gumagawa ka dahil ikaw ay hindi paligtas. Gumagawa ka dahil ligtas ka na. Saan mo nabasa yun? Patuloy natin. Sabi dito, even the demons believe in God and they tremble. Correct. Di ba? James 2, up to 19. James 2:19, na ang demonyo may pananampalataya na mayroon pang panginginig. Hindi nga naligtas tapos kayo pananampalataya lang. Mas masahol pa kayo sa demonyo. Kasi ang demonyo, may pananampalataya sa Diyos na may halong panginginig. Kayo pananampalataya lang. Walang panginginig sa inyo Kaya nga pag makapagsalita kayo once saved, always saved. Hindi kayo natakot sa pinagsasabi nyo. Ang demonyo nga natakot sa Diyos, nanginginig. Basahin muna natin para makita nyo yung talata mga kapatid. No? James 2:19 po yan. No? Ang demonyo may pananampalataya. Mayroon pang kasamang panginginig. Naligtas ba ang demonyo? Hindi. Tapos kayo, pananampalataya lang kayo. Walang halong kinig. Panginginig. Basahin natin. Sumasampalataya ka na ang Diyos ay isa. Diba? Mabuti naman. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Ang sa demonyo nga may kahalong panginginig. Sa'yo, sampalataya lang. Hindi nga naligtas ang demonyo Masahol pa kayo sa demonyo kung ganyan ang aral nyo. Pagpatuloy natin. Di nakakatikim ka sa CFD ngayon. Patuloy natin. Yes, the devil believes that God exists, but they don't trust in God. Magkaiba. Hindi talaga magtatrust yan kasi demonyo nga. Ang demonyo tuso. Sabi nga sa
sa sa Genesis 3:1. Sa lahat ng hayop na ginawa ng Diyos, ang pinakatuso, demonyo. Saan ka naman makakita ng tuso na magtatrust? Wala talagang trust yun. Kasi demonyo nga siya. Pero hindi yan ang question. Ang question, bakit hindi siya nailigtas? Kayong nanampalataya siya sa Diyos na mayroon bang panginginig. Kayo, pananampalataya nga lang kayo Kaligtas-ligtas ba kayo? Kaligtas-ligtas ba kayo? Yan ang question. Tanungin mo yan. Bakit kaya ang demonyo, no? May pananampalataya, may panginginig pa. Pero hindi naligtas. Tapos ako, nanampalataya lang, maliligtas ako. Wow. Hindi issue dyan kung ang demonyo ba may trust sa Diyos. Wala talaga silang trust kasi sila ang pinakatuso na nilalang na ginawa ng Diyos. Tuso ang demonyo. Hindi ka makakakita ng tuso na magtitiwala sa kanyang kapwa. Hindi talaga yan. Pero hindi yan ang tanong kung naligtas ba ang demonyo. Ang demonyo may pananampalataya din may panginginig pa nga Kayo, anong pinagkaiba nyo sa demonyo? Masigit pa nga kayo sa demonyo. Kasi sa inyo, pananampalataya lang, walang halong panginginig. Hindi kayo natatakot dyan. Yun dapat ang nasa isip nyo. Dapat itanong nyo yan. Bakit? Bakit? Patuloy natin. Iba po yung head faith sa heart faith. Never po tayong ma-justify ng good works natin. Never tayong ma-justify ng good works natin. Never tayong ma-justify ng good works natin. Ibinasa nga natin yun, di ba, kay Father Abraham. Kaya nga siya na-justify dahil sa kanyang gawa. Basahin nga natin. Ano ba naman itong mga to? Englishin nga natin kasi Tagalog kasi yung binasa natin kaganina sa James 2. Kasi sabi niya, never ma-justify sa good works. Pakinggan yung maigi, sinabi niya, never tayo ma-justify sa good works natin. Basahin nga natin muli yung sinabi ni St. James. St. James 21 to 24. St. James 2, 21 to 24. King James Version. Basahin natin. Kung yung good works ba hindi pa makaka-justify sa atin? Basahin natin mga kapatid Kasi pakinggan yung sinabi niya, never ang good works makaka-justify. Never daw ang good works makaka-justify. Basahin natin ang pahayag ng Bible. Was not Abraham our father justified by works? Yan ang question mga kapatid Was not Abraham our father justified by works? When he had offered Isaac his son upon the altar? Seest thou how faith wrought with his works, and by works was faith made perfect. Paano daw? Ang kanyang mga gawa, ang siyang naging sakdal ganap sa kanyang pananampalataya, ang kanyang gawa. Sa 23, and the scriptures was fulfilled which saith, Abraham believed God, and it was imputed unto for him righteousness. And he was called the friend of God, no? Theophilo. Yan, Theophilo, friend of God. See then how that by works a man is justified and not by faith only. Saan yung sinasabi niya kapatid na hindi makaka-justify ang good works? Iyang sabi dito napakalinaw That by works, a man is justified and not by faith only. Sino kaya ang tama? Si St. James? O itong batang ito? Tingin niyo mga kapatid, sino ang tama? Nako. Napakalinaw Hindi ba napakalinaw mga kapatid? Naging justified ang tao dahil sa kanyang mabubuting gawa. Sa kanya, balikan nga natin yung sinabi niya, hindi daw maka-justify ang mabubuting gawa. Balikan natin ang konti. Play. But they don't trust in God. Magkaiba po yung head faith sa heart faith. Never po tayo ma-justify ng good works natin. Kahit na Never. Ibig sabihin, walang pag-asa na ma-justify ka sa good works mo. Walang pag-asa, never, na ma-justify ka sa good works mo. Balikan natin ang wika ni James. Never ba maka-justify ang good works ni James? Sabi ni James, you see then how that by works a man is justified. Kaya nga sabi ni Isaiah kaganina, Isaiah 5:20, baliktad ang pag-iisip niyo ang mabubuting gawa, minamasama ninyo.
Baliktad ang isip nito eh. Baliktad ang isip nito. Yung pinaka-holy or pinaka-sanctified na tao dito sa earth is not a good person. Dahil we all fall short. We all have sinned and fall short of the glory of God. It doesn't mean na fall short tayo, hindi na tayo dapat gumawa ng mabuti. Does not make sense. Kayo lang nagsasabi niyan. Nagbibigay ka pa ng analogy, mali-mali naman yung analogy mo. Example, ang standard ni God ay tumalon tayo sa buwan. Tapos ako kaya kong tumalon ng 5 feet. Tapos sila kaya nilang tumalon ng 10 feet. Hindi pa rin sila justified o ligtas sa penalty ng sin. Kasi sa example na to, ang standard ni God ay tumalon sa buwan. But we still fall short of God's standard. God's standard is perfection. Because Kaya nga eh. God's standard is perfection. Matthew 5:48. Be perfect as your Father in heaven is perfect. Yan ang standard ng Diyos. Be perfect. Question, how can you be perfect? O yan ang question. Yan ang i-resolve natin. Paano ba tayo maging perfecto sa mata ng Diyos? Paano tayo maging sakdal ganap sa mata ng Diyos? Faith only? Hindi nga eh. O bakit? Basahin natin ang banal na kasulatan. No? Paano maging sakdal ganap, Panginoon? Paano namin ma-acquire ang iyong sinasabi ng taong ito na standard? Ano bang pinaka-standard mo, God? Lord, pagdating sa perfection, faith only ba? O basahin natin. Judgment Day. Judgment Day tayo mga kapatid. Judgment Day, ano ang iaakyat ng Diyos sa langit? Yung bang gumagawa na mabuti o hindi gumagawa na mabuti? Basahin natin. Matthew 25:36 up to the following verses. Basahin natin ha. Kasi yan ang standard ng Diyos eh. Be perfect, no? Basahin muna natin yan. Ano ang standard ng Diyos? 5:48 ng Matthew. Basahin natin. Ano ang standard ng Diyos? Ito ang standard ng Diyos. Kayo nga'y mga pakasakdal na gaya ng inyong ama sa kalangitan na sakdal. In English version, King James version, be perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. So, yun ang standard ng Diyos. No? Be perfect. Yan ang standard ng Diyos sa atin. So, yung sinasabi mo na 5 feet ka lang makatalon, ibig sabihin na nampalataya ka lang. Standard ba ng Diyos yun? Hindi eh. Kinakailangan tumalon ka talaga. Pag sinabi ng Lord, kinakailangan mong tumalon galing sa buwan. Tumalon ka sa buwan. Huwag mong sabihin 5 feet ka lang. Kasi full short ka. Walang ganun. Walang ganun. Kung standard na pag-usapan, standard. Anong tingin mo sa Panginoon natin? Double standard? Dahil full short ka, okay lang? Sabi mo lang yun. Sabi ng Diyos, be perfect. Yun ang standard niya. Pag sinabi niyang tumalon ka sa buwan, tumalon ka sa buwan. Huwag sa 5 feet lang. Hindi standard yun. Hindi issue kung full short ka o hindi. Talon kung kaya mong tumalon sa buwan. Pag akyat nga sa buwan, di mo kaya eh. Basahin natin. Paano ka maging perfecto? Dahil ba sa walang gawa o sa mga mabubuting gawa? Matthew 25. Basahin natin Matthew 25 mga kapatid. How to become perfect para ma-acquire natin ang standard ng God. Without works ba? Or good works? Basahin natin ang Matthew 25. Umpisa natin sa 36. Umpisahan natin sa sa 34. Okay, sabi dito, kung magkagayoy sasabihin ng hari sa sa kanyang kanan, magsiparito kayo mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo buhat ng itatag ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauhaw at ako'y inyong pinainom. Mga Iglesia ni Cristo magbasa ng Biblia, ganun eh. Ako'y naging taga-ibang bayan at inyo akong pinatuloy. Naging hubad at inyo akong pinaramtan. Ako'y nagkasakit at inyo akong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyo akong pinaruruunan. Kung magkagayoy, sasagutin siya ng mga matuwid na mga nagsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom? Ibig sabihin, unknowingly, ito mga tumulong, ito pala ang kalooban ng Diyos, no? Kasi hindi nila nasagot, hindi nila nalaman na yung palang pagtulong nila sa iba, ang tinulungan pala nila doon ang Panginoong Jesucristo. At pinakain ka namin. Iwas lang kalam-alam. No, nakalooban pala ng Diyos yung ginagawa nila. Una uuhaw at pinainom ka.
At kailan ka namin nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka, o hubad at pinaramtan ka? At kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin? At sasagot ang hari, ibig sabihin natin Panginoong Jesucristo, sasabihin sa kanila, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliliit na ito ay sa akin ninyo ginawa. So yung pagpapakain, pagpunta sa mga priso, pamamahagi, yung lahat ng kabutihan, pagbigay damit, pagpapakain ng mga gutom, pagpapatuloy sa mga taong estranghero. 'Di ba? Mga kapatid, mabubuting gawa yun, sabi ni Panginoong Jesucristo eh. Sino man sa inyo ang gumawa sa mga kapatid ko na ito, isipin nyo yung mga estranghero, yung mga gutom, kapatid ni Kristo yun. Kapatid ng ating Panginoong Jesucristo. Sino man sa inyo ang gumawa, magpakain sa kanila, magpatuloy, magbigay ng damit, etc., etc. Anong sabi ng Diyos? Ako ang pinakain nyo. O saan sila ilalagay ng Diyos? O pagpatuloy natin. Anong gagawin sa kanila ng Panginoong Jesucristo? Kung magkagayoy, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa. O ito yung mga anti-good works. Magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa at pasaapoy na walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo ako pinakain. Mga tamad batugan, ayaw gumawa ng mabuti. Ako'y nauhaw at hindi ninyo ako pinainom. Ako'y naging isang taga-ibang bayan at hindi ninyo ako pinatuloy. Hubad at hindi ninyo ako pinaramtan. May sakit at nasa bilangguan at hindi ako dinalaw. Kung magkagayoy, sila na may magsisagot na magsisabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagugutom o nauuhaw o isang taga-ibang bayan o hubad o may sakit o nasa bilangguan at hindi ka namin pinaglingkuran? Kung magkagayoy, sila'y sasagutin niya na sasabihin, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo na yamang hindi ninyo ginawa, mga batugan kayo sa maliliit na ito ay hindi ninyo ginawa sa akin. At ang mga ito'y magpaparoon sa walang hanggang kaparusahan, datapwat ang mga matuwid ay sa walang hanggang buhay. Nakita niyo yung contrast, mga kapatid? Nakita nyo? Yung mga gumagawang mabuti, isasama ng Diyos sa kanyang kaharian. Yung mga anti-good works, sa impyerno, kaparusahang walang hanggan. Kaya nakakaawa itong mga to pag hindi nagising sa katotohanan itong mga to. Puro assumption ang aral nito presumption Ligtas na sila kasi may pananampalataya sila. Ayaw na ng good works, Sa Bible, puro good works ang ipinahayag ng banal na kasulatan Hindi daw ma-justified by works. Sabi nga ni St. James, by works a man be justified. Sabi ni Panginoong Jesucristo, yung mga gumagawa ng kabutihan, nagpakain, nagbigay damit, nagpatuloy ng mga strangers, mga kapatid ko yun, pag ginawa nyo yun, magsasama tayo sa langit. Kasi pag hindi nyo ginawa yun, parurusahan kayo sa walang hanggang apoy. Ano ba naman kayo? No? Matthew 25:34-46, basahin mo yan, kapatid. Para malaman mo ang value ng good works. Okay, pagpatuloy natin. He is perfect and righteous. At ma-acquire lang natin yon through Christ, through faith in Christ alone. So yung genuine faith without work is dead daw. So ang genuine na faith, according to him, genuine faith is by faith alone. Alam nyo, somehow, hindi naman masama ang faith alone Hindi naman masama, basta ilagay mo sa tamang perspective. Kasi wala naman talaga tayong dapat panampalatayanan for salvation. Ang Diyos lang naman talaga. Yan ang essence ng faith alone. Sa Diyos ka lang manampalataya. Pero hindi bukod dyan ang mabubuting gawa. Hindi bukod. Mali, yung faith alone na walang gawa. Faith alone, meaning to say, ang pananampalataya mo for your salvation to God alone. Kaya nga, sinabi yan sa Revelations 19:1. Revelations 19:1, anong sinabi dyan?
salvation is due to God alone. Ibig sabihin, ang pananampalataya sa Diyos lang talaga. Ang kaligtasan sa Diyos lang. Yan ang ibig sabihin ng faith alone. Pero hindi yan nangangahulugan na hindi ka nagagawa ng good works. Walang ganun. Kasi, a man be justified by good works. Yan ang sinabi ni St. James. James 2:24. Ano ba? Basa-basa din kasi ng Bible at unawain ng maigi. Hindi yung kung ano yung sinabi ni pastor, yun ang paniniwalaan mo. Patuloy natin mga kapatid. Faith without work is dead po is talking about profitability of your faith. Diba? Faith without good works daw is dead. Meaning daw, profitability of your faith. Ang prophet na sinasabi dyan, yung sa James 2:13-14, ang sinasabing prophet dyan, yung gagawa ka ng mabuti. Kasi according to James 2:13-14, kung magpapakain, ako may tao kang nakita na gutom, tao kang nakita na walang damit, tapos may pananampalataya ka, hindi mo naman sila binigyan, sabihin mo lang na humayo kayo at magpakabusog. Hindi nyo binigyan kahit meron ka. Yun ang walang profit. Ano ba naman to? Baliktad magpaliwanag eh. Pakinggan natin siya. James 2, sabi dyan, what good is it? What does it profit? Kino-question po ni James yung faith na walang good works. Again, he is talking to other believers po. At makikita... Kita nyo? Kita nyo? Paano niya dinistort? No? Ano ang mapapala nyo sa pananampalatayang walang gawa? Diba? Sinabi niya ni James eh. Anong mapapala nyo? James 2:14. Anong mapapala nyo sa pananampalatayang walang gawa? Anong sinabi niya? Sinabi niya sa ibang believers. May ibang believers ba sa Bible? May ibang believers ba? Ano yan? Other gospel? Para kang si Alexander Santos, may other gospel? Ano ba naman yan? Isa lang ang salvation. The gospel of salvation is one. Anong other daw? Pakinggan nyo paano niya dinistort distorter tong tao na to bata na to Sabi dyan, what good is it? What does it profit? Kino-question po ni James yung faith na walang good works. Kini-question ni James yung faith na walang good works, kaya questionable yung pananampalataya mo. Ikaw na mismo nagsabi, kini-question ni James yung faith na walang good works. Ang pananampalataya nyo, kini-question ni James, pero paano niya dinistort? Pakinggan nyo. Again, he is talking to other believers po. He's talking to other believers. Is there any other believers in the Bible? Where is that in the Bible? Ang sabi ni St. Paul, basahin natin anong sabi ni St. Paul. Nako, boy. 1 Corinthians, mag-aral ka na maigi sa Bible. 1 Corinthians 10:17. Anong sinabi ni St. Paul? Walang ibang believers, boy. Sabi ni St. Paul, bagaman tayo'y marami, ay iisa lang na tinapay, iisang katawan, sapagkat tayong lahat ay nakikibahagi sa isa lamang tinapay. Walang iba, iisa lang. Naku kapatid, Kawawa yung theology mo. Sino ba nagturo sa'yo? Huwag ka maniwala dyan. Other believers, is there other believers na sinasabi sa Bible? At kahit pa hindi believers, para sa kanila pa rin ang gospel. Ano ka pa? The gospel is for all. For all. Entire people. Nasa tao na yan kung tatanggapin niya o hindi. Pero para sa lahat ang gospel. Hindi, may gospel dito, mayroon din gospel sa iba. Ano yun? Ano yung gospel na ibang brothers daw? Kahit tayo ay marami, iisang katawan lang tayo. Ano ka ba? Colossians 1:18. Body of Christ. Wala pong bodies of Christ. Walang plural na body ang Panginoong Jesucristo. Body of Christ. Hindi po. Bodies of Christ. Yan ang tamang theology, kapatid. Pakinggan natin. At makikita nyo dito na nagbigay din siya ng senaryo. Na for example, may lumapit sa yung isang homeless man na humihingi ng 20 pesos para sa pagkain. Tapos ikaw, may 10,000 ka sa bulsa mo.
Pero ang ginawa mo, tinulak mo siya at sinabi mo sa kanya na ipagdadasal na lang kita. What does that profit? What good is that? Yes, ligtas ka na, save ka na. Pero what good is your faith? 'Di ba? 'Di ba kuha niyo mga kapatid? Kinat niya tapos sinapawan niya ng ibang sinabi niya. Hindi niya ma-justify 'yun. Hindi niya ma-justify. No, anong profit ng pananampalataya mo kung may isang tao nang humihingi sa iyo ng tulong tapos hindi mo kayang bigyan? Anong profit ng iyong pananampalataya? Hindi niya ma-justify kaya kinat niya, sinapawan niya ng ibang sinabi niya o pakinggan natin yung ibang sinabi niya. Hindi niya ma-justify yun kasi yun talaga ang question ni St. Paul o ni St. James, ni Apostol na Santiago. Ang question niya, ano ang mapapala ng pananampalataya na walang gawa? James 2:14. Hindi niya kaya i-justify yan. If you can look a hungry, homeless man in the eyes, knowing na kaya mo siyang tulungan, knowing na papakainin siya ni Jesus at bibihisan kung nandun si Jesus sa sitwasyon na yun. What good is your faith if it's dead? No? Anong halaga ng iyong pananampalataya kung ito'y patay? So paano naging patay ang iyong pananampalataya? Because lack or wala ka talagang ginawang kabutihan. Yun ang point ni James doon. Nasaan na yung prinsipyo nyo na good works cannot justify? No? Saan na yung paniniwala nyo na yan? Kapatid, inaunawaan mo pala ang mensahe ni St. Paul na wala talagang prophet, yung pananampalataya na walang mabubuting gawa. Kinukontra mo sarili mo eh. Yun po ang ibig sabihin ni James 2 verse 17. Diba? How can you show me your true faith if you have no good deeds? Naunawaan nyo, siya ako naawa sa kanya. Kanina pa niya pinagsusuntok ang sarili niya. Bugbog na ang sarili niyang kamao. Di ba allergic siya sa good works? Pero ngayon, malinaw naman eh. Ano ang silbi ng inyong pananampalataya kung wala naman kayong mga bubuting gawa? Tapos allergic siya sa good works. Dapat ang sagot natin, I will show you my true faith by my good deeds. Di ba? I will show you my true faith by my good deeds. Bakit allergic ka sa good deeds? That's what James is saying. Di niya po sinabi ang faith without work is dead dyan. Para mag-create. Ano hindi sinabi? Sinabi ngayon eh. Dito sinabi. Sinabi ngayon. Iniiba mo lang. Basahin nga natin James 2:17. Hindi daw sinabi na faith without good works is dead. Sinabi yan eh. James 2:17. Ay nako. Mahilig kasi kumontra. Kaya kahit ano-ano na lang pinagsasabi. James 2:17. Yun ang sinabi ni St. James eh. Faith without good works is dead. Basahin natin. Gayon din naman ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Ay napakalinaw dyan eh. Ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Hindi daw sinabi. Sinabi nga. Ba naman yun? Para makapagkontra lang eh. Create ng workspace gospel. Para sabihin sa atin na kailangan ng good works para ma-justify tayo. Hindi po about yun nga ang sinabi sa James 2:24. A man by good works, a man justified by his good works. Sinabi yun eh, James 2:24 eh. Binasa na yan kaganina, tapos ano ba naman to? Balibaligtad ang pinagsasabi. Salvation yan. Kasi ang kausap niya dyan ay other believers, meaning other believers. Other believers. Saan mo nabasa yan? Other believers. Gumagawa ka ng sarili mong ibanghilyo. Walang other believers. Ano ba naman yan? Other believers. Saan kaya nabasa niya ang other believers? Pero kahit pa sabihin mong other believers, ibig ba sabihin that other believers, mayroong other gospel? Yan ba ang point mo? There's no other gospel nga eh. Basahin nga natin. Galatia 1:7, mayroon bang other gospel para sa other brothers? Ay nako. Kasi pag sinabi mong other brothers, ibig sabihin mayroong other gospel. No. Kung gagamitan natin ng logic, Galatia 1:7, mayroon bang other gospel? Basahin nga natin kung mayroon bang other gospel sa English. Meron bang other gospel, St. Paul? Meron bang other gospel? Basahin natin.
good news. O, basahin nga natin kung mayroon pang other gospel. Sabi ni St. Paul, actually, there is no other gospel. O, para saan yung other brothers kung iisa lang ang gospel? Ano ba naman, nasaan na ba ang logic nito? Mayroon daw other brothers, sa other brothers daw yun. Ibig sabihin, mayroon pang other gospel? Walang other gospel? Ba naman yan? Simpleng pagbasa lang ng Bible, di pa maunawaan eh. Magpapalusot pa kasi na wala talagang good works kahit na puro good works na pinagbabanggit si St. James sa aklat niya eh. O, patuloy. Save people. Itinuturo niya po dyan sa other believers. Other believers? Anong other? Other believers, sabi nga na St. Paul eh. Kahit tayo ay marami, tayo ay isa. Paano? Saan naging other? Ikaw yung others eh. Ikaw yung others. Walang other believers. There is only one gospel. Meaning, iisa lang ang pinapangaralan. Saan mo nakuha yung other believers? Unang Korinto 17, kahit tayo ay marami, tayo ay isa. Ephesians 4:5-6, there is only one faith, one Lord, one baptism, one God. Kung saan yung sinasabi mong others? Others ka, ikaw yung others. Keep growing and to have a wholehearted devotion to Christ. I hope naging malinaw po sa inyo yan. Hindi malinaw. Hindi malinaw. Balikan mo yung video mo at sana malinawan ka na mali-mali yung pinagsasabi mo. Kaya please lang kapag may nagsabi po sa inyo na kailangan nyo gumawa ng mabuti para maligtas, that's an absolute blasphemy. Ay, nako. Patawarin mo, Panginoon. Patawarin mo, Panginoon. Hindi po natin pwede dagdagan yung finished work ni Christ sa cross. Hindi mo talaga pwede dagdagan yun kasi hindi ka naman Diyos para makapagligtas ng mga kasalanan. Pero hindi yun nangangahulugan na ikaw wala ka nang gagawin. Kasi inihandog ni Kristo ang kanyang sarili. O Hebrews 10:10-14. Ikaw sarili mo, ihandog mo rin. Romans 12:1, ihandog mo yung sarili mo sa Diyos. Hindi puro Diyos lang ang maghahandog, ikaw din. Ano ka ba? Romans 12:1, basahin mo yan. Ihandog mo sarili mo sa Diyos. Hindi ang Diyos lang ang pwedeng maghandog. Ikaw din ihandog mo rin ang sarili mo para sa Diyos. You think na makakakontribute ka sa salvation mo by doing good works, you're being arrogant. You are the arrogant. Ang mga arrogant, sabi ni St. Peter, basahin natin to, arrogant pala kami ha. Ikaw yung arrogant. O sino ba yung mga arrogant sa Bible? Yung mga twister of the truth, no? 2 Peter 3:16, English version. Sino yung tunay na arrogant? Twister of the truth eh. O basahin natin mga kapatid. This is what he says in all his letters when he writes on the subject. There are some difficult things in his letters which ignorant and unstable people explain falsely. Ikaw yun eh. As they do with other passages of the scriptures, so they bring on their own destruction. Ikaw yung ignorant eh. Iniiba mo yung mga nababasa mo sa Bible. Sabi na nga ni St. James eh, a man justified by his work. Tapos sa'yo, a works cannot be justified by man. Baliktad ka eh. Baliktad ka, sabi ni Isaias. Baliktad ang pag-iisip nyo kasi minamali nyo ang mabubuting gawa. Ikaw yung nagmamali sa mabubuting gawa. Baliktad ang isip mo. Ikaw yung ignorant. Hindi ang simbahan, kapatid. Pagpatuloy natin ang mga huli niyang sinabi. We are saved not because we are good, but because He is good, kind, and rich in mercy. Jesus is the only way to heaven. Not you, not your good works. You can never contribute to your salvation. Question, saan mo nabasa yan? Na because Jesus is good, you cannot give contribution through good works. Saan mo nabasa yan? Sabi nga ni St. Paul magpakayaman kayo sa mabubuting gawa dahil sa huling panahon, makapanangan kayo sa buhay na walang hanggan. Sabi mo walang contribution? Iyon nga maging contribution mo sa kaligtasan mo, mabubuting gawa. Basahin natin muli mga kapatid. Ito lang yung Bible reader na hindi naunawaan yung pinagbabasa niya eh. No? 1 Timothy 6:18-19. Wala bang contribution ng good works for salvation? O basahin natin muli. 1 Timothy 6:18-19. Wala bang contribution?
O basahin natin, wala bang contribution? Na sila'y magsigawa ng mabuti, na sila'y magsiyaman sa mabubuting gawa. O ayan o, napakalinaw niya no. Magsigawa ng mabuti at magsiyaman sa mabubuting gawa. Na sila'y maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi, sa mga tipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Oh, saan yung sinasabi mo dyan na ang good works ay hindi walang contribution sa life eternal? Yang napakalinaw dyan eh. Sa darating na panahon, makapanangan sa buhay na walang hanggan ng alin, ang nagsipayaman sa mabubuting gawa. Tapos walang contribution sa'yo. Hindi mo lang alam yung mga talata. Kaya, ang pinapakinggan mo kasi, ang pastor mo. Huwag kang makinig sa pastor mo, mali-mali ang tinuturo sa'yo. Amen? Hindi, amen. Ayun, natapos na mga kapatid. Hindi, amen. No. Okay, so ayun, mga kapatid, shout out po sa lahat ng nakinig, no? Sana natuto kayo. At medyo ang dami nating dinibang doon na mga maling aral. Nakita niyo lang paano niya kinukontra sarili niya, paano niya pinagbabangga ang mga idea niya sa idea ng banal na kasulatan. Di ba? So sana mga kapatid, natuto kayo, no? At sa susunod kayo naman ipangaral